sama-sama tayong magiging saksi. Sa unang bahagi ng Enero, inaasahang isusumite ng NBI ang kanilang rekomendasyon sa DOJ kaugnay sa investigasyon sa bantang binitawan ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Sa kabila po ito ng hindi pagsipot ni Vice President Duterte. Git naman ng Vice President, hindi na siya umaasa sa patas na investigasyon at hindi rin daw magtatago sakaling may lumabas na warrant laban sa kanya. Saksi, si June Veneracion. No-show ulit si Vice President Sara Duterte sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Legal counsel lang ng BC ang dumating. Hindi siya darating eh. Yun lang ako, hanggang doon lang ako. Ha? In the future, possible pa rin siya dumating? Wala akong masasabi. Hindi ko masasabi yun. Mas pinili ng pangalawang Pangulo na humarap sa media ngayong araw. Aniya, wala naman daw kasi siyang aasahan na patas na investigasyon. Dahil kung nakita niyo naman yung mensahe ng Pangulo, sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So, makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias doon. So, kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, sa simula pa lang, nagdesisyon na sila na mag-file sila ng cases. Bago nito, ay tiniyak ng NBI na magiging impartial ang kanilang investigasyon at di pa rin daw nila isinasara ang pinto para sa bise. Nananatili malinis ang aming konsensya that the investigation will be fair, wala kaming kikilingan, the investigation will be impartial. NBI ang institusyon na mapapagkatiwalaan ng ating taong bayan. Nag-ugat ang investigasyon sa mga naging pahayag ni Vice President Duterte laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Sa kabila nito, sabi ng bise, Ma'am, do you regret saying or making such threat to the President and the First Lady and the Speaker? No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. nanindigan si Duterte na may banta sa kanyang buhay at dokumentado raw ito. Pero ayaw niya raw ibigay ang detalye sa mga law enforcement agency dahil wala siyang tiwala. Sumulat din daw siya kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na kapag may na-pull out na namang miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group, hindi na siya tatanggapan ng kapalit. We are exploring private security services. There are professional security services. So that's not considered as a private army. Tanggap na raw ng pangalawang Pangulo ang anumang mangyari. Haharapin din daw niya ang mga kasong isasampa sa korte kahit pa umabot sa puntong makulong siya. I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. Handa rin daw ang bise na harapin ng mga impeachment complaint laban sa kanya kaugnay ng paggamit sa confidential funds. Bagamat nanindigan sa Duterte na wala siyang dapat ipaliwanag, wala raw siyang kinalaman sa paghahanda ng mga acknowledgement receipt na lumabas sa pagdinig sa Kamara. Doon kinwestiyon kung may mga totoong tao ba ang nakatanggap ng pera mula sa confidential funds. It is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions about the use of the fund, about confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. Malinaw daw na ang pagsilip sa paggastos sa kanyang confidential funds ay may kinalaman sa 2028 elections. If you're in aid of legislation and want to legislate about confidential funds, you do not target one office. Why not call the office of the President who has billions and billions of confidential funds? Dalawang panukalang batas ang inihain sa Kamara. Ang House Bills 11192 at 11193. Layo nitong magkaroon ng mas maliwanag na regulasyon sa paggamit ng confidential at intelligence funds at pagpaparusa sa maling paggamit, pati pagpapalakas sa pangangasiwa sa mga Special Disbursing Officer na humahawak ng confidential funds. Dito po kasi, originally, pag SDO ka, ang sa ngayon basta't ikaw ay in-appoint lang ng head of agency, pwede ka na maging SDO. So dito po sa ating bagong batas na ipinasa,
may mga qualification na po kami na isinaad. Number one, kailangan, siyempre, bukod sa kailangan ikaw ay permanent official or employee of the agency. At ikaw ay kailangan may salary grade 24. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Walang kawala ang tinaguriang Spider Boy ng Batangas matapos siyang ma-corner ng mga otoridad. Ginamit pa raw niya sa pamamasyal sa Batangas ang pickup truck na ninakaw umano niya. Saksi, si John Consulta, exclusive. Sa kuwang ito ng CCTV sa isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Di lang laptop ang pinuntirya ng nanloob na kawatan. Pati pagkain sa loob ng ref, hindi pinatawad. Pero nang makita ang CCTV, agad siyang nagtakip ng tuwalya sa ulo. Sa bahay namang ito, huli up ang pagpasok ng suspect sa bintana. Napatingin pa sa CCTV camera ang suspect at saka pumuslit. Ang kanyang tinangay, cellphone at pera. Sa hiwalay na kuha ng CCTV, nahagip ang pagdaan ng suspect sakay ng pick-up na kanya rin tinangay sa isang bahay na kanyang pinasok. Ginamit pa niya ito sa pamamasyal sa Batangas na umabot pa sa Kanatagan. Marami na pala siyang ginawang seri ng pag-akyat bahay. Merong napasok siya na walang bahay, na walang tao. Meron yung bahay na napasok siya na natutulog yung may-ari. Nakuha niya mga gadget, cellphone, laptop, pera, pati sasakyan. Pero sa ikinasang follow-up operation, natuldukan na rin ang pagbibiktima ng tinaguriang Spider Boy nang ma-corner siya ng mga taga-barangay at taong bayan sa isang bakanteng bahay. Ang ginawa nitong si Spider Boy, sinuntok yung mga tanod natin at ito, ang ginawa ng mga tanod natin is kanilang inaresto at tinan-over itong si Spider Boy sa ating mga kapulisan. Mensahe ng suspect sa kanyang mga nabiktima. Pasensya na lang po. Patawarin na lang po ng mga tao. Paalala ng Calabar Zone Police sa mga out of town ngayong holiday season. Siguraduhin natin na nakalock yung mga pintuan natin, yung mga bintana natin. I-check natin thoroughly, not once, not twice, but thrice. Huwag nating kalimutan na ibilin doon sa barangay at sa mga kapitbahay na kayo po ay aalis. Sana po yung recording ng CCTV is nakatago para kung may papasok man sa inyong mga bahay is hindi nila makukuha. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Namerwi siyang landslide at baha sa ilang bahagi ng Quezon Province, Camarines Sur at Camarines Norte. Dahil sa walang patid na ulan, isang bahay ang gumuho. Ating saksihan. Diretso na! Ayun na! Gumuho at tuloy ang dumausdos bumaba ang bahay na ito kaninang umaga sa Barangay Kabatuhan, Sanlabo, Camarines Norte. Kasunod yan ang paglambot ng lupa, bunsod ng walang tigil na pag-ulan sa lugar. Maging ang bahagi ng Maharlika Highway, hindi rin nakaligtas sa pinsala ng mabiyak at gumuho ang daan. Walang naitalang nasawi o sugatan sa insidente. Maging ang pangunahing kalsada papasok sa katabing bayan ng Kapalonga, nagka-landslide rin kaninang madaling araw. Kumambalang sa daan ang magkahalong putik at lupa, gayon din ang mga natumbang halaman. Sa bayan ng Daet, bumaha dahil sa 2 araw na pag-uulan. Nagmistulang ilog ang ilang kalsada kaya hindi madaanan ng mga motorista. Nakapagtala rin ang pagbaha sa ilang bahagi ng Camarines Sur tulad sa Ragay. Gayon din sa Del Gallego kung saan 5 barangay ang na-isolate. Nagpatulungan sa mga yan! Pinagtulungan naman ang ilang lalaki na itawid ang motorsiklong ito sa gitna ng ragasan ng tubig sa Tagkawayan, Quezon. Binaha ang ilang barangay roon matapos umapaw ang pinakamalaking ilog sa barangay Kinatakutan kahapon ng hapon dahil sa masamang panahon. Maging ang mga bahay at paaralan sa lugar nalubog sa tubig kaya iniligas na ang mga apektadong residente. Kanina unti-unti na rin humupa ang baha. Nakaranas rin ang malakas na ulan at hangin sa Bungaw, Tawi-Tawi kanina. Ayon sa Pag-asa, shear line ang umiiral at nagpapaulan ngayon sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Dahil dito, asahan na ang pag-uulan sa susunod na 3 hanggang 5 araw sa ilang bahagi ng Isabela, Aurora, Quezon at Bicol Region. Easterlies naman ang nakaapekto ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Timang, inyong saksi.
Mga kapuso, magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa bukas. At base sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lang ay posible ng ulanin ang Aurora, Quezon Province, Camarines Norte, Oriental Mindoro at Palawan. At pagdating ng hapon, magiging maulan na rin sa ilang pang lugar sa Northern at Central Luzon at posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, partikular na sa Leyte, Siquijor at Zamboanga Peninsula. Posible rin na maulan sa Metro Manila lalo na sa gabi. Sa ngayon, walang bagyo pero apektado pa rin ang bansa ng shear line, hanging amihan at easterlies. Sa susunod na linggo, base sa pinakahuling datos ng Pag-asa, posibleng may mabuong sama ng panahon sa may silangan ng PAR malapit sa Mindanao. Posible itong pumasok sa bansa at sakaling matuloy, papangalanan itong Bagyong Kerubin. Pero posible pang magkaroon ng pagbabago sa mga susunod na araw kaya patuloy po na tumutok sa mga update. Pinag-aaralan ng isailalim sa state of calamity ang Negros Occidental dahil sa epekto ng pagputok ng Bulkang Kanlaon noong Lunes. Pinag-aaralan ding lawakan ang sakop ng mandatory evacuation. Saksi, si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Ang pag-ulan ng abo sa mga taniman ng tubo ang sinusolusyonan ngayon ng ilang magsasaka sa La Carlota City, Negros Occidental. Kasunod niyan ang pagputok ng Bulkang Kanlaon noong Lunes. Apektado man. Kaya na siyawira naman ang tubo para nga mayo ang tubo niya para nga hindi sa madami. Hindi nakakampante ang mga residente. Ang baho sang asupre, kalaing gidya kagabi. Di amo na din man nervyos ka man ma'am eh. Amo man naman kita anhan gid namon sa tanan nga kun ano mag-incase maging nga emergency mabakwit na nami kami. Sa bayan ng La Castellana, nananatili sa 11 evacuation centers ang mahigit 9,000 evacuees. Kabilang si Rochelle na may 6 na anak. Daw kabudlay sa sitwasyon namin. Oo, kapag may bata gamay. Ang 62 anyos na si Nanay Rebecca hindi pa nakaka-recover sa stroke, kaya nananawagan sa mga kaanak na puntahan at tulungan siya. Diyos ko, akong kabataan, wala pa di maluoy, mangka Diyos ko. Tiway kami bulong kagdasantanan eh. Tawag ko ganyan sila, agot tagaan niya kami. May inilagay na water filtration system sa mga evacuation center para masigurong malinis ang inuming tubig. Pero problema ng LGU ang siksikan, pati na ang patuloy na pagsusupply ng pagkain sa mga evacuee at iba pa nilang pangangailangan. Ang DSWD, ang province, meron silang mga food packs na pwede nating i-repack. We need na bigyan sila ng gulay or any ulam. So yan ang problema. And of course, mobility and transportation. Inaasahan naman ng La Castellana LGU na magtatagal pa hanggang Pasko ang mga evacuees sa loob ng mga evacuation centers. Patuloy ang aktibidad ng bulkan. Ayon sa PHIVOX, umabot sa 31 ang naitalang volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 oras. Mataas din ang sulfur dioxide emission na umabot na sa 4,000 tons per day. Hindi pa raw matansya ng PHIVOX kung dapat na bang itaas sa Alert Level 4 ang bulkan. Ibig sabihin ng Alert Level 4, sasabog na ang bulkan anumang oras. Alert Level 3 pa lang ngayon at patuloy ang mandatory evacuation sa 6 kilometers sa paligid ng bulkan. Ayon sa Office of Civil Defense, mahigit 80,000 ang target ilikas, pero wala pa sa kalahati ang lumikas na. We have already evacuated 46% of that, or close to 39,258 persons, or 9,942 families. They are now inside the evacuation centers and outside po, yung mga talagang lumikas at nakitira sa mga kamag-anak and other places. Pinag-aaralan pa ang palawakin ng sakop ng mandatory evacuation dahil banta din ang lahar kapag maulan. May inaasahan pa namang tropical cyclone na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. So, pagdating kasi sa worst case scenario na nasa 10 kilometer na yung extended PDC, umaabot na sa halos 139,000 individuals yung kailangan ilikas. So that will require additional evacuation centers, require additional food assistance. Siniguro ng DSWD na handa silang serbisyuhan ang lahat ng evacuees. Ang DOH naman, nagpadala na raw ng mga gamot, N95 masks at nutrition commodities. Pinasususpindi naman ng Tourism Department ang tourism activities sa La Castellana, La Carlota City, Bagos City at Murcia sa Negros Occidental. Pati sa Canlaon City, Negros Oriental.
Para sa GMA Integrated News, ako sa Eileen Pedraso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.